Magiging marahas daw si Pangulong Duterte laban sa mga terorista sa kanyang pagpapatupad ng martial law sa Mindanao. Umani naman ang magkakahalong reaksyon ng pagdedeklara ng batas militar para labanan ng terorismo. May report si Sandra Aguinaldo. I have declared martial law for Mindanao. How long? Well, how it would take a year to do it, and we will do it. Ito ang mahalagang anunsyo sa Russia ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang sumiklab na sagupaan ng militar at ng Maute Group sa Marawi City, Lanao del Sur kahapon. Ayon sa Pangulo, tiyak daw na magiging marahas siya laban sa terorismo. Ang martial law is martial law. It would not be any different from what the President Marcos did. I be harsh. I have to do it to preserve the Republic of the Philippines. Pero ang deklarasyong ito ni Duterte, kinukwestiyon ni Attorney Christian Monsod na isa sa bumalangkas sa 1987 Constitution. Para raw kasi maideklara ang martial law ngayon, kailangan daw may invasion o pananakop ng ibang bansa. O kaya ay rebellion na ang kahulugan ayon sa Revised Penal Code ay armadong pag-aaklas laban sa gobyerno na ang layunin ay kumalas sa Pilipinas. The LGU is in control of Marawi. And how can there be rebellion here na they're trying to to slice out or carve out and remove from the integrity and sovereignty of the Philippines. In fact, there may be rebellion, but if it's not needed by public safety, it should not be declared as well. Sa tingin ni Monsod, mas angkop na ituring ang Marawi clash bilang lawless violence imbis na rebellion. Sa hiwalay na panayam ng programang News to Go sa GMA News TV, iginit ni Monsod na hindi raw maaari ang sinasabi ng Pangulong Duterte na magiging katulad ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang kanyang pagdedeklara ngayon ng martial law. I'm very sorry that the President said that because the provision on martial law under the 1935 Constitution and under the 1987 Constitution are very, very different. And he is declaring martial law today. So he cannot invoke the 1935 Constitution anymore. It is unfortunate that he thinks that is an assurance to us that there will be no abuses because it is similar to the martial law of Marcos. It'd be exactly the opposite. Kinwestiyon din ng ilang senador ang pagdedeklara ng martial law. Yung pag-declare ng martial law for the whole of Mindanao ay hindi kinakailangan. Kaya parang naging yung trigger happy na kating-kating mag-declare. Nagkaroon po nitong mga mararahas at teroristang aksyon ng Maute Group sa Marawi City. Bakit po batas militar sa buong resyon ng Mindanao? Maging ang Grupong Bayan at ang Communist Party of the Philippines umalma. Pero pananaw ng Integrated Bar of the Philippines, walang dahilan para questionin ang deklarasyon ng martial law sa ngayon. Malinaw naman daw kasi sa saligang batas na may kapangyarihan ng Pangulo na magdeklara nito. Makakaasa rin daw ang publiko na malinaw sa konstitusyon na hindi mababawasan ang kanilang mga karapatan. Naniniwala naman ng Department of Foreign Affairs na kailangan ng martial law sa Mindanao para mapigilan ang karahasan at rebelyon. Ganito rin ang opinyon ni Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza. Pero dapat daw maging mapagmatyag ang publiko kung aabusuhin ito ng mga pulis o militar. Kanina, pumunta sa briefing ng AFP si Vice President Leni Robredo kaugnay ng nangyayari ngayon sa Marawi. Bagamat suportado ni Robredo ang aksyon ng Administrasyon Duterte laban sa Maute Group, hindi pa raw niya masabi sa ngayon kung susuportahan din niya ang martial law sa Mindanao. Gusto nating hintayin yung official declaration, gusto nating hintayin kung ano yung guidelines. Yung ating pong konstitusyon, marami naman na nilagay na safeguards para hindi ito maabuso. Si Pangulong Duterte na ang ikatlong pangulo ng bansa na nagdeklara ng martial law matapos ang World War II. Taong 1972, nang isailalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa martial law ang buong bansa dahil sa umunay lawlessness o labis na kaguluhan.
Ang batas militar na ito ang nag-udyok sa EDSA Revolution o People Power noong 1986. Taong 2009 naman, nang magdeklara ng martial law si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Maguindanao. Matapos ang karumal-dumal na Maguindanao Massacre. Tumagal ito ng halos isang buwan. Sa ilalim ng Section 18, Article 7 ng 1987 Constitution, nakasaad na umiiral pa rin ang konstitusyon sa lugar kung saan may martial law. Kailangan lang dumaan muna ang deklarasyon ng martial law sa Kongreso at Hudikatura para matiyak na nasa katwiran ang pagdedeklara ng martial law. Sa loob ng 48 hours matapos ideklara ng Pangulo ang martial law, dapat makapagsumite ng report ang Pangulo sa Kongreso kung bakit niya ito gagawin. Ang Senado, maraming tanong tungkol sa nangyari sa Marawi. Kabilang sa nais nilang malaman kung nagkaroon ba ng failure of intelligence kaya't lumala ang sitwasyon. Paano nakapasok yung ganong karaming armed group? Tapos at the time when the PNP was conducting operations sa Pilon, di ba? Sa Kamara, nagpulong na rin ang Mindanao Bloc kaugnay sa issue. Si House Speaker Pantaleon Alvarez, suportado raw ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Tama lang po yun. Kasi po ang terrorism, hindi lang po, maaring yung kaguluhan ay nasa Marawi ngayon, no? Pero yung mga terorista, I think, are everywhere. I'm sure everywhere in Mindanao and if not sa buong Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, matagal nang gustong magdeklara ng martial law ni Pangulong Duterte para labanan ang terorismo. Nung nagpunta kami sa Butig last year, sinabi na niya sabi namin hindi pa naman dapat. So the thought process niya nangyari na long ago pa. So as siguro mga November yan. Sandra Aguinaldo, GMA News.